Inulan ng batikos ang China matapos ang pinakabagong pambubuli nito sa West Philippine Sea. Kasado na rin ang panibagong diplomatic protest laban sa Beijing. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Polve. Kinundina ni US Ambassador Mary Kay Carlson ng dangerous maneuvers ng PLA Navy helicopter sa Bajo de Masinloc kahapon. Ayon kay Carlson, nalagay sa panganib ang piloto at mga pasaherong nasa Philippine Air Mission. Binatikos din ng National Maritime Council ang aksyon ng PLA Navy Harbin C-9 helicopter na bumuntot sa BPAR Cessna 208B Grand Caravan X habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Kaya naman magsasampa ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Sa report ng Coast Guard, sakay ng BPAR plane ang ilang journalist na nag-oobserba sa mga barko ng China sa Bajo de Masinloc nang biglang sumulpot ang Chinese Navy chopper. Hindi ito unang beses nangyari, pero ito na raw ang pinakadelikadong hakbang na ginawa ng PLA Navy sa Pilipinas. When it came close to the BPAR aircraft yesterday, the distance was only basically 3 meters. No? There are 2 instances that they did dangerous maneuver. The first one was that close, 3 meters above the port side ng aircraft. So the tendency, kung meron kang propeller wash yung helicopter, which means it pushes down, no? Gumilid siya sa left side ng aircraft. So ibig sabihin, may force siya na pinupush yung left wing ng aircraft. So the pilot really had a hard time to stabilize the aircraft habang nag-hover siya on the top of the aircraft. And then the second one, of course, the helicopter should have observed the proper and safe distance. Dahil alam naman natin how dangerous it will be. Konting banggaan lang, no? With that close proximity can lead to disaster. Sagot naman ng China, illegal na pumasok ang Philippine aircraft sa Chinese airspace, kaya dineploy ang kanilang naval at air units para itaboy ang eroplano. Malinaw raw na nilabag ng Pilipinas ang soberenya ng China. As far as the government is concerned, and in reference with the Philippine Maritime Zones Act, we have sovereignty over the waters of Bajo de Masinloc. That is actually our territorial airspace. Noong 2016, binasura ng arbitral ruling ang pag-aangkin ng China sa karagatang bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nakikipag-ugnayan na ang OSG sa Justice Department para pag-aralan ang mga legal na opsyon ng bansa laban sa tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa 61st Munich Security Conference na patuloy na itataguyod ng Pilipinas ang rule of law. Umaasa rin ang kalihim na darating din ang panahon na kikilalanin at susundin ng China ang landmark arbitral ruling para tuluyan ng mawala ang sigalot sa laot. Para sa Agenda, Francis Polve, Billionario News Channel.